ngayong naaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, medyo nararamdaman niyo ba na medyo nagbabago ng konting ihip ng hangin as far as ordinary Filipinos are concerned? Yung mga dating nabola, baka medyo nagising na. Meron ba kayong napapansin ng ganon? Kasi talaga na-normalize siya nung panahon ni Duterte, di ba? At isang tanong, paano ba mawawala itong ganitong pagtingin? Para bang, hindi, naniwala kami niya, kaya okay lang yan. Christian, hindi yan mawawala. Kasi kung titignan natin, nung dumating si Duterte, meron na talagang bias ang lipunan. Meron ng stereotype na makikita natin yan sa mga pelikula, mga TV program, yung portrayal ng mga nagdadroga ay parang yung pula ang mata, payat, na walang silbi, hindi productive. Ganyan ang naging stereotype. At may kasalanan ng media, ang mga eskwelahan dyan. Pero anong nangyari, nung pagdating ni Pangulong Duterte, yung isa sa mga problema, naging pinakaunang problema, kunyari. So, pinalala niya yung ganong stereotype. So, kung halimbawa, makukulong si Duterte, posibleng mabawasan, pero marami pa rin tayong gagawing trabaho para mapalitan yung hindi magandang larawan ng buong lipunan sa mga taong konektado sa Duterte, sa droga. So, sana mabawasan. Pero sa ngayon, takbo na maraming nagrarally, pagsuporta, parang kawawa naman si Duterte. At tingin ko, sana lang, sana pansamantala lang yan. Sana magbagong isip tayo, hindi lang yung iligtas si Duterte, kundi lahat tayo magbago ng pananaw, lahat tayo magbago ng stereotype. Oo. Ayun. Actually, yung nilatag niyo, Father, nakasulat naman yan sa mga pag-aaral talaga na yung pagtrato doon sa drug problem dapat isang public health issue at hindi simpleng law enforcement issue, which was what Duterte did. And actually, base na rin sa karanasan ng ibang mga bansa na ginamit yung ganyang estilo, talagang ang resulta hindi rin naging gano'n ka-effective. Marami lang namatay. 'Di ba? Ang isa kong gusto sana pag-usapan dito, Father, sakaling makulong man o makonvict ito si Pangulong Duterte, I don't think dyan matatapos yung problema when it comes to the things that he wrought. Yung mga yung dalang trahedya o catastrophe nitong kanyang drug war. Ano bang pwedeng gawin para kahit papaano ay magkaroon ng healing yung ating bansa patungkol dito? Yung konsensyang nawala, baka maibalik o at least ma-repair. Siguro magsimula tayo doon sa mga nagbabago na. Di ba? Kasi ang hirap baguhin yung isip ng mga tao. Ako din, kailangan kong i-double check din yung sarili ko, maganya. Kaya para sa akin, una, magsimula tayo doon sa mga taong umaamin na nagkamali sila ng pananaw. Sino-sino yun? Ang unang-una, number one dyan, yung mga dating pumapatay dahil sa lalim ng paniniwala nila na itong pagpatay sa mga so-called drug addicts, mga yagit ng lipunan, yan ang tamang paraan ng paglilinis ng lipunan. Sila mismo, binuwis nila yung buhay nila, dinuguan nila yung kanilang kamay dahil sa ganyang paniniwala. Tapos, ngayon nagbagong isip sila. Katulad ng mga former members ng Davao Death Squad na nagbago sila. Dapat pakinggan natin sila. Paulit-ulit natin silang pakinggan sapagkat sila na mismo, yung pinaka nasa frontline ng paniniwala, ay nagbagong isip. Huwag nating sayangin yung kanilang public confession. Pangalawa, naisip ko lang, kung pinag-uusapan ng biktima, merong sinasabi, ang biktima ay yung biktima ng mga rape, ng pagnanakaw, ng krimen, ng mga drug addict. Merong mga ilang biktima dyan totoo naman yun. Merong biktima ng mga pinatay na pinagbibintang ng drug addict. Sa maraming mga peace efforts ng mga gera,
Alam niyo malaking tulong yung parehong grupo ng biktima sila yung mag-usap. Kasi kung minsan yung away, doon sa mga nagtatanggol sa biktima, Hmm. yung mga advocates dalawang nagtatanggol sa ngalan ng mga biktima. Yan yung Mali kung minsan hindi magkasundo. Pero yung namatayan ka, namatayan siya, sasabihin pareho tayong namatayan eh. Alam mo sa mga lugar na may giyera, kapag ang pinagharap mo lang yung parehong armadong grupo, tuloy-tuloy lang yung giyera eh. Pero yung mga balo sa isang bansa at mga balo sa kabilang bansa, mag-usap sila. Alam mo, may ibang pangyayari, may ibang nangyayari dyan eh. Yung balo at balo, mag-usap. Ah, ngayon, sabi mo, ang hirap naman niya, Father. Mahirap nga yan, pero ibang klaseng pagbabago ang hinahanap natin dito, malalim. Hindi hiwalay sa pagpapatawad, pero kasabay nito paghanap din ng hustisya. Kasi kapag pinagtanggol mo yung isang grupo ng biktima tapos babaliwalain mo yung sakit doon sa kabila, ano eh, hindi tayo natatapos eh. Ang mm. may kakayahang magpatawad, yung mga biktima. Ang problema, yung mga nagtatanggol sa isang grupo ng biktima, parang sila yung hindi makapagpatawad. Oo. Ngayon, makinig tayo sa dalawa. Ngayon, ang tanong, sino ang pwedeng mag-facilitate nito? Naghahanap tayo ng espasyo, ng mga institusyon, na sana magbukas tayo ng isang plaza, ng isang hapagkainan, na yung biktima sa biktima magkausap, magkayakapan, magkagalitan man, pero magyakapan sa bandang huli. Kasi malalim ang ginagamot nating sugat dito. Meron nga akong tula dito eh. Noon pa yan, panahon pa ng martial law. Sabi ko, namimili lang tayo ng bangkay na ipagluluksa. Bawat isa, inilaan na natin sa kanilang libingan at hindi natin sila pinapabayaang muling mabuhay. Di ba? Hmm. Namimili lang tayo ng mga biktima. Ngayon, pag na-realize natin na ang buong bayan ang biktima dito eh. Mm. Sinira yung buong bansa, sinira ang Kongreso, sinira ang Senado, sinira ang media. Alam mo, pati simbahan, sirang-sira kami. Pati kami, away dito, ganyan, nagkakagulo kami. Parang wala nang, nasaan na yung tama at mali, nasaan na yung katisismo. So, huminga tayo ng malalim. Ngayon, Kwaresma, siguro samantalahin natin ito. Ngayon, marami pang iba dito, pero hindi ito hiwalay. Itong karanasan ng paghanap ng pagpapatawad, ng pagkakasundo, pagbabalik loob, yung panalangin na ilikha mo kami ng isang bagong dala. Hindi ito hiwalay sa paghanap ng katarungan. Dahil may mga pasimuno na nanggulo dito eh. Lalong-lalo na kung ang mga pasimuno ng pagpatay, sila rin yung mga pasimuno ng mga sindikato. Biro mo yan. Sila yung Mm. makikinabang sa sindikato ng droga. Pag may gumamit, sila rin yung papatay. Oo. Eh, ano yun? Talagang malansa ang dugo sa kanilang mga kamay. Kailangan din talaga silang managot.